O pamilitar ng Pilipinas at Australia ay patuloy pa rin sa pagsasanay at sa unang pagkakataon magkasama silang nag-practice kahapon para ipagtanggol at bawiin ang isang kunwaring teritoryo mula naman sa mga invaders. Ginawa ang pagkasanay sa bayan ng Rizal sa lalawigan ng Palawan, isang coastal town na nakaharap sa West Philippine Sea. Ginagawa ang pagkasanay sa harap naman ng umiinit na maritime tension sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Samantala ang pagsasanay ay kinapapalooban ng air assault drills o pagsalakay mula sa himpapawid. Dito ginamit sa pagkasanay ang maliit na contingent ng mga tropang Amerikano na nagturo sa mga Australian at mga Pilipino kung paano ang pag-atake at pagbawi sa isang islang inagaw ng kaalawan. Ginagawa ang ganitong uri ng pagsasanay sa harap na rin ng pinakang insidente na hinaharangan ng China ang Pilipinas na magsagawa ng delivery ng supply sa Ayungin Shoal, isang maliit na isla na inaagaw ng China sa Pilipinas. Samantala, nagpalakpakan ng mga Australian diplomats at mga ranking military official habang pinapanood ang magkasamang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino, sundalong Amerikano at sundalong Australian, at nang itinaas ang Philippine flag sa isang sinasanay na teritoryong babawiin sa kalaban. Hudyat na tagumpay ang nasabing pagsasanay. Ginawa ang pagsasanay sa Tarumpitaw Airfield, isa sa mga kritikal na installation sa lalawigan ng Palawan. Samantala sa nasabing pagsasanay, dito ipinakita ang modernong teknolohiya at modernong taktika na ginagamit ng Australian at mga Amerikano. Ang mock assault na ito na pagsasanay ay ginamitan ng close air support ng Royal Australian Air Force gamit ang kanilang makabago na stealth fighter plane ng F-35A Lightning II fighter jets. Isa sa pinakamapanganib na fighter plane sa buong mundo na walang sagot ang anumang bansa sa ganitong uri ng fighter plane. Gumamit din ng mga Australian ng E-7A Wedgetail surveillance aircraft. Ang mga nakikilahok na sundalo sa pagsasanay ay inihulog naman ng malaking helicopter ng US Marine Corps, ang MV-22B Osprey, sa kalapit na airfield the day before, na sila naman ay nagmula o inilipad mula sa isang pinakamalaking barko ng Royal Australian Navy at ang HMAS Canberra, isang 27,000 ton na barko ng Australia, kung saan ito ang ginagamit ng mga barko sa paglanding ng puwersa sa kalaban. Sa nasabing exercise, ang mga puwersa ng fictional adversary ay tinawag nilang kalaban niya sa senaryong kanilang sinanay, supposedly na take over, at gumawa ng airstrip sa maliit na isla ang kalaban at binakuran ang beach at ginawang fortress o nilagyan ng mga sandata. Sa eksenang ito, pumasok ang joint forces ng Australia, Pilipinas at ng Estados Unidos. Binomba ng mga eroplano ng Australia at habang nagkakagulo, inihulog ng makabagong helicopter ng US Navy ang mga sundalong Pilipino at sundalong Australian at ginapang papasok ang kampo ng kalaban. Ang pagsasanay na ito ay unang bahagi ng Alon exercise, ang pinakamalaking military exercise na ginawa ng Pilipinas at ng Australia. Ang Australia ang nag-iisang bansa maliban sa Estados Unidos na may visiting forces agreement sa Pilipinas. Ang Alon exercise ay bahagi ng Indo-Pacific Endeavor, samantalang flagship international engagement activity ng Canberra o ng Australia sa Southeast Asia at Indian Ocean region. Mas aktibo ngayon ang Australia sa bahaging ito ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa.
Sinabi ng Australians na naglalayon nitong mapatibay ang seguridad at maibigay ang stabilidad sa Pilipinas at mas tumibay ang partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. May 2,000 mga sundalo ang nakilahok sa pagsasanay na ito. 1,200 mula sa Armed Forces of the Philippines, 1,200 mula sa Australian Defence Force, 150 mula sa US Marine Corps. Ang nakibahagi sa drills na ito na nagsimula na noong August 13 at magtatapos sa August 31. Ang mga ganitong uri ng mga pagsasanay ay kritikal dahil sa pamamagitan daw ng ganitong pagsasanay na ilalagay sa aksyon ang mga pag-uusap at nagkakaroon ng increasing interoperability at maraming natututunan sa pagkasama ang mga sundalo ng dalawang bansa. Dito hindi lamang daw mapoprotektahan ng ating mga bansa, magko-contribute din ito sa collective security ng ating napakahalagang rehiyon. Ayon naman kay Australian Ambassador to the Philippines, Hai Kyong-yu, sa matapos ang demonstration. Samantalang Western Command Chief si Vice Admiral Alberto Carlos ay nagsabi ng ganitong pagsasanay ay naplano na ilang buwan ang nakalilipas in advance at wala raw kinalaman sa pinakahuling conflict sa pagitan ng Pilipinas at China. Ay naman kay Lieutenant General Greg Bilton, ang Australian Defence Force Commander of Joint Operations, contingency plan, so there's not an immediate threat that's presented that we're working against them. Ang kanila daw tungkulin ni pagtanggol ang ating mga bansa para siguring ang militar ay pwedeng mag-exercise in a highly effective manner at gusto nilang gawin ito kasama ang mga like-minded partners o mga kaalyadong bansa. Samantala si Australian Defence Minister Richard Marles maglalakbay naman sa Pilipinas sa linggong ito para saksihan ang unang amphibious landing exercise sa pagitan ng magkaalyadong Pilipinas at Australia sa Zambales. Gagawin ito sa Biyernes. Bahagi ito ng exercise Alon.